PBE updates tayo mga kois. Converge dismayado sa napili nila sa PBE rookie draft. At itong si Mark Pingris and James Yap ay nakaperma ng kontrata dito sa PBE sa edad na 41 years old. Itong si Mark Pingris ay pumirma ng isang taon deal para sa Blackwater Bussing. Samantalang itong si James Yap ay pumirma naman ng isang taong kontrata din dito sa Rain or Shine. Ito mga kois ang ating pag-uusapan sa video natin ito, pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, baka pwede mo namang i-likes and subscribe. Ang 41 years old na si James Yap ay tinaguriang din man with a million moves. At dito nga mga kois ay 2-time PBE MVP itong si James Yap noong kabataan pa nga niya dito sa PBE. So itong si James Yap mga kois ay pumirma pa nga ng 1-year deal contract dito sa Rain or Shine, at sabi pa nga ni James Yap mga kois ay tuloy pa ang laro niya at nakapag-aantay pa itong retirement. Kaya ayaw pa nga niya mag-retire mga kois para dito sa basketball, sapagkat ayon pa nga sa kanya, hinahanap-hanap pa ito ng kanyang katawan at nasa kondisyon pa rin siya dito para makapaglaro sa PBE. So ngayon mga kois, napanood naman natin ang laro ni James Yap nung nagbalik siya dito, ay mayroon pa talaga isang maibubuga dito sa PBE. So kung saan nag-average pa nga siya dito ng 5.2 points dito sa Rain or Shine. So matatandaan nga natin mga kois na nag-awol itong si James Yap nung paparating na ang eleksyon dahil tumakbo ito bilang councilor ng San Juan City, kung saan nga mga kois ay nanalo nga itong si James Yap sa San Juan bilang councilor. So ngayon mga kois ay nagbabalik na siya ulit siya sa PBE at pinapirma nga siya ng isang taong deal na kontrata ng Rain or Shine Elasto Painters. Ngayon mga kois, ang katanungan, kayang-kaya pa ba ni James Yap makipagsabayan sa mga kabataan dito sa PBE? Mayroon tayong nabasa sa social media mga kois na kung napapagalitan pa ba itong si James Yap ni Coach Ying. So anyway mga kois, punta naman tayo dito sa pangalawang balita natin na itong isa ring veterano sa PBE ay nagbabalik nga, itong si Mark Pingris, dahil binigyan ito mga kois ng isang taong deal ng Blackwater Bussing. So matatandaan natin mga kois na itong si Mark Pingris ay nagretiro na nga ito dito sa Magnolia Chicken Templados o kaya sa Pure Foods franchise, kung saan matagal siyang naglaro dito mga kois. Pero dito naman mga kois ay nagbabalik nga siya para naman sa Blackwater Bussing. So itong si Mark Pingris ay pumirma din ng 1-year deal conference sa Blackwater, kung saan mga kois ang original na plano ng Bussing kay Mark Pingris ay maging big man coach ng mga batang big man ng Bussing tulad ni na Christian David at Clifford Jupia. Pero sabi mismo ni Mark Pingris kay Blackwater team owner Josil Dusi na kondisyon pa siya at gusto pa nga niya maglaro. So ayon pa nga sa kay Mark Pingris ay magiging playing assistant coach ang kanyang gagawin dito sa Bussing, dahil ito nga mga kois ang ibinigay sa kanya dito sa kontrata niya. Ngayon mga kois, ang katanungan din natin dito, kayang-kaya pa ba ni Mark Pingris ang Pinoy Sakuragi na makapagsabayan dito sa mga kabataan sa PBE? Pero dito nga mga kois, alam naman natin na hindi ito nabakante at naglaro nga ito sa MPBL. So dito sa huling balita naman natin mga kois, ito tayo sa balita na ang Converge ay dismayado dito sa kanilang rookie draft na si GL De Los Santos. Ito nga mga kois, ayon sa balita ng Tiebreaker Times, Converge disappointed by GL De Los Santos act versus Binil. Itong si GL De Los Santos mga kois ay napili ng Converge Fiber Xers bilang 19th overall pick sa katatapos lang na PBE Rookie Draft 48 season. Dahil dito nga mga kois ay nakagawa itong si GL De Los Santos ng tinatawag na unsportsmanlike
dito sa laro nila versus Binil, na ito ang naging dahilan para madismaya mga kois ang pa-Converge Fiber Excels busing niya. Kaya dito ng mga kois ay nag-aalanganin na itong Converge Fiber Excels, na ayon nga kay Coach Aldin Ayo mga kois, basahin natin dito ang kanyang komento na GL possesses the skills to be a remarkable floor general, yet the temper he displayed against CSB can be his Achilles heels in the game of life. Self-control and sportsmanship are essential as any skill on the court, ayon sa Tiebreaker Times. At dito naman mga kois ay nagpahayag din itong si Jacob Lau, ang kanilang team manager. At Converge, we uphold the highest standard of sportsmanship and there's simply no place for dirty players in our first class organization. Yun ang sinabi ni team manager Jacob Lau. So ngayon mga kois, nag-aalanganin na itong si JL De Los Santos dito sa Converge Fiber Excels, kahit binigyan ito ng tender offer dahil nga sa mga pahayag mga kois ng kanyang mga big boss dito sa Converge. So sayang na sayang naman ikaw, JL De Los Santos. Maraming mga Pilipino, mga batang Pilipino ang nangangarap makapasok dyan sa pinakamataas na liga ng Pilipinas. Ngayon na ikaw ay nandyan na, hindi mo na kontrol ang iyong sarili. Pero sana GL De Los Santos, kayang-kaya mong baguhin, idol. Bata ka pa, so marami ka pang chance na mabago pa yung pag-uugali. Normal lang talaga, minsan iinit ang ulo sa laro, pero dapat talaga nandoon yung tinatawag na self-control. So sana nga lang mga kois, mabigyan ng second chance itong si JL De Los Santos ng Converge Fiber Excels, dahil naniniwala dito si Coach Aldin Ayo na malaki nga ang maitutulong nitong si JL De Los Santos sa Converge Fiber Excels bilang floor general nga, dahil magaling nga itong pumasa, kung saan nagbigay nga ito ng 11 assist kalaban ang Letran. Ito yung nagpamangha kay Coach Aldin Ayo, kaya siya napili ng Converge Fiber Excels. So tao nga lang itong si JL De Los Santos at nagkakamali. Sana mabigyan ng second chance itong si Idol JL De Los Santos, at sana idol magbago ka na rin at iwasan mo na ang init ang ulo. Maraming salamat mga kois. God bless you all. Bye bye.